Grabe to. Na-shock ang lahat. Kakapasok lang breaking news. Just now, suspendido na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Dare to Ask. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin General Macanas. Yan po yung The General's Viewpoint. Mga katunay, ipagpatuloy natin. Naman kay Congressman Barsaga. Sabi niya, Congress Miao Barsaga, pupunta ba kayo sa Supreme Court? Are you going to the Supreme Court? Tapos ito, pinaliwanag niya yung pangyayari na hindi nasunod yung rules ng Ethics Committee. Parang yung nangyayari kay BP Sara na impeachment case na naisampa, hindi nila sinunod yung rules. Kaya nagpunta si BP Sara sa Supreme Court, kaya yun, naibasura. Kaya ito, meron bang gagawing aksyon si Congressman Barsaga na idulog sa Supreme Court itong suspension niya? Yun nga, nabalitaan ko nga na si Congressman Kiko Barsaga ay sinususpindi nila. Ayan. Ikaw naman, kasi, ayan. Talagang kapag kumakalaban ka at talagang taliwas ang paniniwala mo sa kanya, yung tipong sa tunay na daan ka dumadaan, ikaw ang pag-iinitan. Yun talaga ang realidad ngayong mga panahon na to. No? Katulad ng ating butihing congressman na si Kiko Barsaga. 'Di ba? Syempre, hindi nila nagugustuhan na si Congressman Kiko Barsaga ay lumalabag sa kanilang mga kagustuhan. Hindi nakikisama sa kanila. Yun naman talaga ang tunay. 'Di ba? Pasensya na kayo kasi hindi marunong sumakay o sumabay sa maling agos si Kiko Barsaga. Kaya ginanyan siya. 'Di ba? Ganyan lang kasimple 'yun. Pero kung si Kiko Barsaga ay makikisama at siya ay hindi magsasalita ng kahit na ano, hindi masususpindi yan. Kaya nga sinasabi ko parang napapansin natin at napapansin din naman ng ibang tao na kahit yung iba dyan, hindi naman lahat ng mga nandyan sa kamera, salbahe. Hindi ko naman sinasabing salbahe sila na as in. Parang parang ganun din. Hindi naman lahat. Diba? Pero meron din naman mga congressman na makatao. Diba? Na alam nila kung ano yung tama at mali. Pero syempre, hindi naman sila pwedeng magsalita basta-basta. Gaya nga kay Kiko Barsaga, ganyan ang nangyari. Pumalag si Kiko, ganyan ang ginawa. That's the reality. For not following the rules itong kamara. The committee report was only given on the same day, that same afternoon, to the members of the House according to Congressman Leandro Ligarda Libeste. Then, vote right away. Yun. Napanood ko rin yan, yung si Congressman Libeste na dinidepensahan niya si Congressman Barsaga. Hindi siya perfect, sabi niya. Kaya lang, bakit ganito ang nangyari? Para bang okay lang sa iyo yung kasama natin na mayroong aligasyon sa pagnanakaw. Tapos ito lang, nagpo-post lang sa social media, paparusahan niyo, my vote is no.
Sabi. Tama si Congressman Leviste ron. Diba? Alam nyo kasi, si Congressman Kiko naman kasi talaga, hindi nila matake kung ano yung sinasabi ni Kiko eh. Kasi parang masyado silang naaapektuhan sa kung ano yung sinasabi ni Barsaga. Parang pinapakita nila, bakit? Guilty ka ba? Bakit ka kumikibo? Diba? Bakit ka tinatamaan? Kung hindi ka guilty, hindi ka masasaktan. Ganun lang kasimple yun. Yung tama ni sinabi ni Congressman Libiste na paano yung iba na binanggit doon sa flood control project? May mga binanggit din dyan na galing dyan sa Kamara. No? Bakit hindi sila nabibigyan ng sapat na ganyan? Di ba parang hindi sila hindi sila nasasabihan o nasususpinde or what? Hindi sila kinu-question. Parang baliwala lang yung pagkakabanggit sa pangalan nila. Di ba? Hindi ko naman direktang sinasabi na guilty sila. Ang ibig ko sabihin, bakit hindi sila iniimbestigahan? Bakit hindi sila kinakausap? Hindi sila inaano? Di ba? Parang wala lang. Parang nabanggit lang sila. Okay na yun. Pero ito kay Kiko Barsaga, napakasimple lang, mga post. Nakarapatan niya naman talaga na gawin. Dahil may freedom of expression tayo, ang Facebook, hindi ginawa yan para ano. Di ba? Hindi ginawa yan na para pang ano-ano lang. Sa mga contact lang sa mga personalidad na gusto mong kausapin. Ginawa rin yan para i-show mo yung saloobin mo, yung nilalaman ng damdamin mo. Kung ano talaga yung totoo. Siyempre, si Facebook, merong limitasyon yan. Alam niya naman yung limitasyon. Di ba? Kumbaga siguro, nilabas lang ni Congressman Barsaga kung ano yung nararamdaman o nakikita niya, karapatan niya yon. Parte yon ng freedom of expression, freedom of speech, lahat ng freedom, parte yon ng demokrasya nating lahat. Congressman Suntay. Bali, 5 lang ata ang bumoto ng no. All others is yes. Alam niyo, sa totoo lang, wag na tayong aasa na boboto sila ng no. Diba? Kasi syempre, si Congressman Barsaga, kumakalaban yan eh. Diba? Kumakalaban yan sa kanila. Taliwas ang paniniwala nila sa paniniwala ni Barsaga. Parang si Congressman Marcoleta dati na ngayon ay ating senador na. Ganun lang yon. Pinagtutulong-tulungan nga nila si Congressman Marcoleta noon eh. Kaya hindi na parang ibang usapan yan. Hindi na iba yan. Natural na usapan na lang yan. Talagang wala talagang susuporta sa kanya dyan. Etong 5 lang na to ang sumuporta. Diba? Yun lang talaga maaasahan dyan. Eh, ditong 5 to ang talagang may dignidad, may prinsipyo sa sarili. Diba? Para masuspend si Congressman Barsaga. So, ibinigay. Parang February 5, 2025 na impeachment. Tinawag mga kongresista. Pirma. Agad. Ayun. Makyat ang impeachment. Ito, ganyan din. Inapura. Ito, halik kayo. Tsaka nandiyan ang mga sandatahan ni Tambi. Daming kakosa ni Tambi dyan. Napakalabo talagang kumontra yung mga yan. Labo. Malabo talaga. Diba? Usually daw, kakaunti ang nag-attend sa plenary. Kaya lang, yung kahapon, halos nandyan lahat. They don't have enough time to read, but did not violate the rules. 2 trials. It seems that it was done easy, like the impeachment of VP Sara, same day. Then killed kayo ng mic, pinatayan ng microphone. Si Congressman Barsaga habang nagpapaliwanag. So, ano kaya, no?
si Congressman Kiko Barsaga, no? Tignan nyo, magsalita siya laban sa mga Duterte. Oo. Ano, isang bagsak lang. Oo. Tirahin ng tirahin ni Barsaga ang mga Duterte dyan sa Kamara. Very good sa kanila yun. Sigurado, wala siyang makakalaban dyan. Lahat magiging kakampi niya. No, kahit pagmumurhay ni Barsaga yung mga Duterte dyan, no, hindi natin sususpindihin yan. Diba? Kalaban ng mga Duterte yan eh. Diba? Yun naman talaga ang gusto nila dyan eh. Diba? Kung ikaw, may side ka sa Duterte, bawal ka dito. Parang ganon eh. Kailangan yung side mo dito, Tambi boys. Tambi girls. Kailangan ganon. Hindi pwede Duterte dito. Parang ganon. Para naman tayong bago ng bago, no? Ay nako. But really, can all those who voted yes for the suspension, nabasa nila at na-review yung committee report on the same day? And is it also in the rules? First offense, suspension immediately. Was there a grave abuse? Ito na, ito na yung klase ng Congress tayo. Parehas yung ginawa doon sa impeachment ni Sara, ganito rin. Imposibleng mabasa nila yung committee report. Kasi ang Ethics Committee nag-recommend, nag-deliberate sa Ethics Committee, suspend. So nung pinatawag yung plenary, andyan na, saka lang ibinigay yung committee report. Talagang, to me, inapura. Oh, parang nakakita na sila ng butas eh. Oh, ito, antay tayo ng butas. Pag may nakita tayong butas, yan ang gagamitin natin. Sa totoo lang naman talaga diyan sa power, diyan sa Kamara. Parang hindi rin naman nagbago. Kumbaga nagpalit lang ng speaker, nagpalit lang ng pangalan, pero parang yun din yun. Parang ganun lang din yun, walang pinagbago yun. Parang iba naman tayo ng iba. Kaya tama itong tanong ni Dare to us. Plano mo ba magpunta sa Supreme Court? May labang ka doon. Oo. So, tingnan natin. In the following days, wala pa namang ang mga comment lang ni Kiko Barsaga, Kong Barsaga, sabi niya na ipagpatuloy ko lang aking laban. Tama. At nakakatuwa. Tsaka kung ano yung pinaniniwalaan niya, yun na talaga yung panindigan niya. Diba? Kasi talagang marami talagang bumibilib. Sa totoo lang talaga, hindi na baling galit sila sa'yo. Yung mga kasama mo dyan sa Kamara. Ang importante, ang taong bayan, nagugustuhan ang ginagawa mo. Nasa likod mo ang taong bayan. Kasi gasino lang yung mga yan eh. Diba? Gasino lang yung mga yan, yung mga kasama mo dyan. Diba? Binoboto lang din ng tao yan. Diba? Binoboto lang din yan. Kaya mga nakaupo yan, binoto lang ng tao yan. Pero, ikaw, kung ganyan ang paniniwala mo, hindi lang dahil sa binoto ka ng tao. Talagang susuportahan ka ng tao kahit saan ka magpunta, basta tama yung ginagawa mo. Kaya maganda talaga kung ipagpatuloy mo kung ano man yung laban na sinisimulan mo. Kung alam mong tama ang ginagawa mo, ipagpatuloy mo. 'Di ba? Siyempre, hindi naman natin gusto na may mali. Si Kiko Barsaga, nakikita naman nating tama kung ano yung pinaglalaban niya. 'Di ba? Although medyo talagang garapalan o talagang harapan talaga mambasag si Kiko Barsaga. No? Ay ganun talaga siya. Ipinapakita niya lang kung sino siya. Hindi siya nagpapaka-plastic sa sarili niya. Ako, yun din ang nagustuhan ko kay Kiko Barsaga eh.
Hindi siya nagpapaka-plastic sa sarili niya na para makisama ako sa'yo. Para ma-please ka sa, parang ganun, ma-please mo ako. Diba hindi? Kung ano ang tunay na nasa sa loobin niya, yun ang nilalabas niya. Talagang pinapakita niya rito na sa taong bayan siya nakikinig. Sa totoo lang kasi, dapat talaga lahat ng naglilingkod sa gobyerno, lahat ng mga tao sa gobyerno, taong bayan ang pinaglilingkuran dapat. Dahil kaya sila binoto ng tao, yun ang obligasyon nila. Ang taong bayan at ang ating bayan, ang ating bansa. Kaso nga lang, ang lumalabas pag sila ay nandiyadyaan na sarili na lang ang iniisip nila. Pero kung ganun lahat, taong bayan ang pinaglilingkuran, ang bansa natin ang pinaglilingkuran, uunlad tayo. Sa totoo lang. Yung pagdepensa ni Congressman Leandro Libesti sa kanya. So, magbasa lang ako sa mga comments. Sa susunod, si Libesti naman yung gaganyanin. Elizabeth Untalan, group effort for sure na message sa ila and big bonus is waiting. Siguro nga. Meron na naman signing bonus. Or hindi pala sila pumirma. Voting yes, vote bonus. Basta nabasa ko sa isang post, 5 lang yung voted no. Luz Rimando, same lang yan. Yan din mga pipirma sa impeachment ni Sara sa February. Attendance is... Sus! Yan yung mga pipirma sa impeachment. Huwag na tayong umasa na kukonte pipirma sa impeachment ni VP Sara dyan. Sigurado, marami. Diyan naman talaga nagmula yan eh. Siyempre, sino ba? Sino ba si Pumalay Arjan? Kumbaga doon sa kalaban ni Scheider, 'di ba? Si Pumalay R ang talagang pinapanginoon nila diyan. Oh. Nasaan si Pumalay R? Nakatago lang. Hongga na shigi, wa shigi. Na jigi, hongga shigi, magulat ka mamaya, gumaganyan na sila dyan. Amas. Speaking of impeachment ni VP Sara, nakikita ko na uusad talaga ang impeachment. Talagang uusad dyan. Maraming natatakot kay VP Sara. Hanggat maaari, hindi nila papayagan na maging presidente yan o makatakbo sa 2028. Haharangin at haharangin nila yan. Gagawa sila ng paraan para hindi maging presidente yan. Dahil alam nila sa sarili nila na paulit-ulit kong sinasabi na si VP Sara ang pinakamalakas na kalaban pagdating sa presidential election. Diba? Siya ang pinakamalakas. Diba? Kahit nga si Tulfo, sa tingin ko, kahit itapat sa kanya, hindi mananalo. Maraming nagsasabi na ibang netizens na hindi mananalo si Sara Duterte. O sige, pagbigyan na natin. Hintayin na lang natin sa 2028. Diba? Hintayin na lang natin. Pero para sa akin, sa paniniwala ko, ang laki ng pag-asa ni Sara Duterte sa 100%, 1 trillion % na makakapasok siya sa pagiging presidente. Kontrahin nyo na kung sino gustong kumontra sa sinasabi ko. Kung siya'y hindi mai-impeach at siya ay tatakbo. Mark my word. Mark my word. Tama ba yung sinasabi ko? Salita na ang akbayan, for sure, magpapail sila ng impeachment. Akbayan, makakaliwa yan. Yung makabayan lang, makakaliwa rin. Magpapail din.
So, wag na po tayong magtaka kung patong-patong na naman ang impeachment case na isasampa kay BP Sara. Pinaghahandaan na yan ng legal team ni BP Sara. Gawan nyo pa ng gawan ng kaso. Pati pag nanakaw sa sinampay ng kapitbahay, pag nanakaw ng aso, pag nanakaw ng gagamba, pag nanakaw ng gadget, pag nanakaw ng lahat, isampa nyo na kay BP Sara. Lahat na ng kaso, isampa nyo na. Yan ang gusto nila eh. Diba? Sasampahan na naman ang kung ano-ano. Isampa nyo na! Sige! Talagang ang tindi ng effort nila, no? Talagang, doon ako bumibilib sa kanila eh. Talagang gustong-gusto talaga nilang mapapagsak si Sara Duterte. Ayaw talaga nilang patakbuhin. Diba? Kasi syempre, pag naging presidente si Sara Duterte, paano kami? Paano kami? Paano ang negosyo? Hindi na kami kikita. Joke, joke, joke. Bato-bato sa langit, tamaan ay huwag magalit. Ang tamaan pangit. Walang inisan, ha? Diba? Totoo lang naman eh. Kaya ayaw naman nilang tumakbo si BP Sara. Kaya talaga naman nilang ayaw nilang patakbo yung presidente. Pag nanalo yan, diba? Alam na. Kaya kahit hindi kayo umamin, alam namin lahat na takot talaga kayo kay BP Sara. Kasi kung hindi kayo natatakot, hindi para mag-effort pa kayo ng ganyan. At saka kung alam niyong mahina ang isang Sara Duterte, hindi na kayo mag-e-effort ng ganyan. But anyway, the same the same articles man lang at nakasentro lang sa what's this? Confidential funds, talo sila doon. Kasi ang COA, ang delikado, si BP Sara, pag may final decision ang COA na sinasabi na may katiwalian, yan ang delikado. As of now, General Macanas, huwag mo silang bigyan ng hint. Baka mamaya gamitin nila yan. Walang endorsement ng COA sa ombudsman. Kasi dapat ganun ang proseso. Kung may nakitang katiwalian, i-endorse nila sa ombudsman. Or, pwede ang COA magsampa ng, ayan nga, sampa pala sa ombudsman. But in case na may ganong decision, final decision ng COA, may, I think, 30 days for BP Sara to appeal. Ay wala eh. Kaya kung ang basihan lang ng kanilang articles of impeachment, confidential fund, talo sila. At again, sa impeachment court, hindi ebidensya ang pinagbabasihan. Ang pinagbabasihan doon is political inclination. Kung saan yung senador nakasuporta na kahit mayroon o walang ebidensya, boboto yan base sa kanyang... Medyo sa Senado, medyo napapag-isip pa tayo eh. Kasi parang syempre, iba na may hawak ngayon dun eh. Parang ano, no? Political inclination. At sigurado, mananalo si BP Sara sa anumang impeachment case na Ayun, natating natin ngayon ang video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natin natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayong mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.